Hello mga kachokar, ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang trabaho ko dito sa Italia. 6 AM dapat nasa trabaho na ako. Alam nyo na, bilang floor manager, dapat panatilihing malinis ang buong opisina. O, alam nyo na ibig sabihin, floor manager. 8 AM magdadatingan na ang mga empleyado dito sa opisina. Ako lang ang ibang lahi dito. Nung una akala ko hindi ako tatagal. Kasi ang hirap nilang pakisamahan. Dumating nga yung point na nakikipagsagutan na ako sa kanila. Pero napag-isip-isip ko, walang mangyayari kung gano'n ang gagawin ko. Kaya hinayaan ko na sila. Nagustuhan ko na rin yung trabaho na to. Kasi unang-una, walang boss na mag-uutos sa'yo. Boss mo ang sarili mo. Walang mag-uutos sa'yo. Walang stress. Kwento ko na rin sa inyo kung bakit niya ba ako napasok sa trabaho na ito. Late of 2023 na walan ako ng trabaho. Medyo stress ako nung kasi magpapasko pa naman mawawalan ka pa ng trabaho. Mabuti na lang tinawagan ako ng isang kaibigan na may kakilala raw siya na naghahanap ng isang floor manager. Siyempre, good ako. Trabaho may tumawag kagad sa akin that day na makipag-appointment ako sa kanya na hindi ko naman akalain na ang taong yon siya pala ang CEO ng kumpanya. Siya ang may-ari. Sa madaling kwento, natanggap ako sa trabaho at within 15 days, niregular niya kagad ako. Kaya ang saya ko. Para sa akin, masaya na ako sa trabaho na to kasi ang hirap humarap ng ganitong klaseng trabaho dito. Ibig kong sabihin na sa isang matatag na kumpanya ka. Bilang OFW, dapat hindi ka masayalan sa trabaho. Basta kikita ka, grab ng grab. Kasi mahirap pag walang trabaho dito sa ibang bansa. At hindi lingid sa atin, marami tayong kababayang Pilipino na umaalis ng Pilipinas, college graduate, pero pagdating dito sa Italy, domestic, caregiver o sa pabrika nagtatrabaho. Pero siyempre pag Pinoy, kahit anong trabaho pa yan, laban niya. 8 hours ang trabaho ko dito, 6 AM up to 2 PM. Pero depende sa oras ng pasok ko. Pwede akong pumasok ng 6:30 or 7, basta bubunuin ko ang 8 oras. Pero minsan, mauubusan ka ng trabaho. Kaya kailangan, madiskarte ka. Sabi nga nila, galaw-galaw para di ma-stroke. Ito nga pala mga katsokara ng bodega o storeroom namin. Dito kinukuha ang mga tools na kailangan para sa pagre-repair ng barko. So hanggang dito lang mga katsokaran. Hanggang sa susunod na vlog. Ciao!